Magandang gabi kapatid kaibigan, narito po akong muli ang inyong kaibigan si Brother Albert upang magbahagi muli ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko sa gabing ito ay pinamagatan ko na ano ang pagkakaiba ng trial sa temptation. Kapatid kaibigan, tinalakay ko ang paksang ito para magbigay linaw ang pagkakaiba ng dalawa ayon sa salita ng Diyos at hindi sa sariling opinyon ng tao. May mga tao kasi na ang pagkakaintindi nila ay pareho lang ang kahulugan ng trials at temptation. Kaya ko tinalakay ito para bigyang linaw kung ano ba ang sinasabi ng kasulatan tungkol dito. Kapatid kaibigan, bago ako magpatuloy sa pagtalakay sa paksang ito, atin munang alamin kung ano ang definisyon ng trials at ng temptation. Sa pagtalakay o pananaw ng Biblia, ating unahing talakayin kung ano ang definisyon ng trials. Ano ba ang trial? Is an adversity you are experiencing that tests your faith. Trials, trouble, and adversity are experienced by all believers. Ang trials ay isang pangyayari na iyong mararanasan para subukin ang iyong pananampalataya. Pagsubok, mga problema, kahirapan, ay karanasan ng lahat ng mananampalataya. Sa Gawa chapter 14 verse 22 ay sinabi ang ganito, pinatatatag nila ang mga tagasunod ni Jesus at pinayuhang magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Sinabi pa nila, maraming kahirapan ang ating dinadanas para mapabilang sa paghahari ng Diyos. Ang konkretong halimbawa nito ay ang istorya ng buhay ni Job. At ito po ay mababasa natin sa Job chapter 1 verse 1 up to 22 na basahin po natin at doon po natin matutunghayan ang kabuuan ng istoryang pagsubok na dinanas ni Job sa kanyang kapanahunan at nasumpungang siya ay nagtagumpay. Hindi ko na po isinulat sapagkat napakahaba po para isulat ko pa ang istorya ng kasaysayan ng pagsubok na dinanas ni Job ng kanyang buhay sa kanyang kapanahunan. Kung gusto nyo pong matunghayan at mapag-alaman ay inyo na lang pong basahin sa Job chapter 1 verse 1 up to 22 at doon nyo po matutunghayan ang istorya ng buhay ni Job sa pagsubok sa kanyang pananampalataya. Kapatid kaibigan, pangalawa nating tatalakayin ay ang definition ng temptasyon. What is temptation? A situation in which one experiences a challenge to choose between fidelity and infidelity to one's obligation towards God. Ang temptasyon ay isang sitwasyon kung saan isang karanasan, isang hamon na pumili sa gitna ng pagiging matapat o hindi matapat sa isang obligasyon patungo sa Diyos. Temptation also is something that causes a strong urge or desire
to have or to do something, especially something that is bad, wrong, or foolishness, even though you know you should not to do. Ang temptation din ay isang bagay na iyan ang sanhi, isang malakas na paghimok or pagnanasa na magkaroon o gumawa ng isang bagay, lalo na sa isang bagay na iyan ay masama, mali, o kalokohan, bagamat alam mo na hindi mo dapat ginagawa. Kapatid kaibigan, sa pagpatuloy ng pagtalakay sa paksang ito, ako ay magbibigay ng 4 na tanong na ganito ang pagkakasunod-sunod. Sino ang pinanggalingan ng tukso? Ano ba ang kaibahan ng pagsubok sa tukso? Ano ba ang naidudulot na kabutihan ng pagsubok? At ang panghuli, ano ba ang naidudulot na kapansalaan ng tukso sa ating mga buhay? Yan ang katanungan na ating sasagutin mula sa Biblia sa tulong ng banal na Espiritu. Sino ang pinanggalingan ng tukso? Yan po yung unang katanungan. Malinaw ang sagot na si Satanas ang pinanggalingan ng tukso, sapagkat sa simula't simula pa siya ang nanukso sa ating mga unang magulang na si Adan at Eva, kung saan nabasa ang istorya ni Adan at Eva. Alam naman natin na sila'y tinukso ni Satanas sa anyo ng ahas, at ang pagpapatunay niyan ay natala sa aklat ng Genesis chapter 3 verse 1 na ganito ang mababasa. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinmang hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos? Huwag kayong kakain ng alinmang punong kahoy sa halamanan. Yan po ang patanong ng ahas kay Eva sa Genesis chapter 3 verse 2, 3 and 4 na ganito ang sinabi. At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halaman ay makakakain kami, datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo mamatay. At sabi ng ahas sa baba, hindi kayo mamamatay. Yan ang mapanlinlang na sabi ng ahas sa babae. Ang isa pang patunay na si Satanas talaga ang nanunukso ay ating tunghayan kung ano ang nakasaad sa aklat ng Santiago chapter 1 verse 13. Ang sinasabi ay ganito, huwag sabihin ni numan pagka siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi natutukso ng masamang bagay at hindi rin naman siya nanunukso. Kanino man ang liwanag po, hindi po nanunukso ang Diyos. Ibig pong sabihin talaga ang nanunukso ay si Satanas. At ang pinagmula ng tukso ay si Satanas, gaya po ng tinalakay natin doon po sa aklat ng Genesis chapter 3 verse 1. Yan po ang kasagutan sa unang katanungan, sino ba ang pinanggalingan ng tukso?
at sino ba ang nanunukso. Dadako na po tayo sa pangalawang katanungan. Ano ba ang kaibahan ng pagsubok sa tukso? Napakalaki ng kaibahan ng dalawa. Ang pagsubok ay pangyayari o karanasan kung saan pinatatatag at pinatitibay nito ang tao sa kanyang pananampalataya para lalong maging malalim ang kaugnayan sa Diyos. Yan po ang pagsubok. Ang tukso naman, ang tukso ay isang impluwensya o bitag ng kaaway para ang tao'y agawin palayo sa Diyos, at gusto ng kaaway ay tuluyang sirain ang buhay ng taong kanyang mabibiktima sa kanyang mapanlinlang na gawain. Napakalaki po ng pagkakaiba ng pagsubok sa tukso. Ang pagsubok po ay paraan para ang tao'y lalong mapalapit at lumalim sa kaugnayan sa Diyos, samantalang ang tukso naman ay isang bitag o isang impluwensya para ang tao na may agawin ng kaaway sa Diyos at tuluyang sirain ang buhay ng kanyang mabibiktima. Yan po ang kaibahan ng tukso at kaibahan ng pagsubok. At ang pangatlo pong tanong, ano ba ang kabutihan na idudulot ng pagsubok sa ating mga buhay, especially sa mga believers? Kapatid, kaibigan, ako ay magbibigay lamang ng 4 na maraming kabutihang dulot ng pagsubok. At ito po ang pagkakasunod-sunod: ang pagiging matatag, ang pagiging ganap, walang anumang pagkukulang, at ang panghuli, ang pagkakaroon ng gantimpala. Yan po yung 4 na kabutihang dulot ng pagsubok sa buhay ng tao, lalo't higit lahat sa buhay ng mga mananampalataya. Kapatid, kaibigan, ang pagpapatunay nito ay mababasa natin sa aklat ni Santiago, chapter 1, verse 2, 3, and 4, na ganito ang sinasabi: Mga kapatid, magalak kayo sa tuwing kayo'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang sa buhay ninyo. Sa aklat naman po ng Santiago, talata 1, versikulo 12 ay nasulat ang ganito: Mapalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok, dahil pagkatapos niyang mapagtagumpayan ang mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang putong ng buhay, o sa Ingles ay crown of life, na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Yan po yung 4 na kabutihang dulot ng pagsubok sa buhay ng tao: ang pagiging matatag, ang pagiging ganap, walang anumang pagkukulang, at pagkakaroon ng gantimpala. Kung ang pagsubok po ay may dalang kabutihang dulot sa mga tao, especially sa mga mananampalataya, ang pang-4 na tanong naman po ay ano ba ang naidudulot na kasamaan ng tukso sa ating mga buhay? Kung mayroon pong dulot na kabutihan ng pagsubok, ang tukso naman po ay may dalang kasamaan at kapinsalaan sa buhay ng tao.
Kapatid kaibigan, ang mga naidudulot na kasamaan sa ating mga buhay ay mababasa sa aklat ng Santiago, chapter 1, verse 14 up to 15 na ganito ang sinasabi: Natutokso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nadadala ng sariling pagnanasa, at kung susundin niya ang pagnanasa niya, magbubunga ito ng kasalanan at hahantong ito sa kamatayan. Yun po pala ang kapagsalaang dulot ng tukso sa buhay ng mga tao kapag siya po ay sinunod niya ang nasa at kita ng kanyang laman at siya'y nahulog. Ang kapalit nito ay mahuhulog sa kasalanan at ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Kapatid kaibigan, natalakay na natin ang tungkol sa pagsubok at tukso at nakita natin ang pagkakaiba ng dalawa. Napag-alaman din natin ang magkaibang hatid ng dalawa at ang dulot dito sa buhay ng tao, na kung saan ang pagsubok ay may mabuting hatid sa buhay ng mga tao at ang tukso naman ay may masamang dulot sa buhay ng mga tao, ayon sa ating tinalakay at nabasa sa banal na kasulatan. Bago po ako tuluyang magwakas, ako po ay magbibigay ng dalawang paalala. Kapatid kaibigan, ang pagsubok ay bahagi ng buhay ng tao. Kaya kapag dumaraan tayo sa pagsubok, huwag tayong panghinaan ng loob dahil ito ay bahagi ng buhay natin. Sa halip, hingin natin ang tulong ng Diyos na mapagtagumpayan natin ang mga ito. At kung tayo naman ay tinutukso ng kaaway, maging mapagbantay tayo at ugaliing nakaugnay sa Diyos na siyang ang makatutulong sa atin makapagtagumpay sa tukso, na laging handang tumulong sa lahat ng taong nagtitiwala sa Kanya. Sana kapatid, nakatulong ang pagtalakay natin sa gabong ito, ang kaibahan ng pagsubok sa tukso sa ating pagtalakay, na maging gabay natin na ito, na kapag tayo ay tinutukso, kailangan nating hingin ang tulong ng Diyos upang tayo maging mapagtagumpay. Tanging ang Diyos lamang ang makatutulong sa atin upang mapagtagumpayan ang tuksong ng buhay sa daigdig na ito. Ugaliin nating laging nakaugnay sa Diyos sa mga panahon at hindi man panahon ng pagtukso sa buhay natin, sapagkat siya lamang ang higit sa lahat ang makatutulong para maging mananagumpay tayo sa ating pansamantalang buhay sa lupa. Salamat kapatid sa maikling oras ng pagsama sa pagtalakay sa gabing ito na ano ang pagkakaiba ng pagsubok sa tukso na ating tinalakay at binigyang kasagutan ang mga katanungang ating tinalakay. Sa kalooban ng Panginoon, sa susunod na linggo'y muli akong mag-upload ng panibagong paksa na ating tatalakayin sa susunod na linggo. Pagpalay, ingatan, proteksyonan tayo ng Panginoon sa ating pansamantalang pagtulog sa gabing ito, sa ating pamamahinga, upang bigyang daan kapahingan ang mga pagod na katawan sa maghapong paggawa. Amen.